Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God Spirit and Life Ministry, live stream, YouTube channel at Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God Spirit and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, tayo po ay isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Joe Piluyumo ng Bohol. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain at sa lahat po ng mga pastor sa Cebu, kay Pastor C. Pinote, sa Claveria Nii, kay Pastor Gio Kaslamat sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God Spirit and Life Ministry, live stream, YouTube channel and Facebook channel. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ganun din sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya. So, good morning sa iyo, Pastor. Sa lahat po ng mga viewers, subscriber, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God Spirit and Life Ministry, live stream, YouTube channel at Facebook channel. So, tayo po'y manalangin sama upang mihanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Here, Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng ating mga bibig upang magpahayag ng magandang balita ng sino mang makatunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifle anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, ibinabalik kita sa halos sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Naglinis at patawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng latin ng Panginoon Kristo, complete healing natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak that they are spirit and they are life, Father. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Kay Doña Erlyn Mercado. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God Spirit and Life Ministry, live stream, YouTube channel at Facebook channel. So, ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan? Ito yung pagkatakot sa Panginoon ay umaakay sa karunungan. So, ito yung ating bubulay-bulayan sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita ng Panginoon na nagmumula sa kanyang bibig. So kaya nga, ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na matakot ka sa Kanya, kundi yung parangalan siya, igalang siya, at mamuhay ng may paghanga sa Kanyang kadakilaan. So ang puso may takot sa Diyos ay likas na pagnanais, likas na tayo magnais na sumunod sa Kanya lamang. Sapagkat, sinasabi nga niya sa banal na kasulatan, sa Proverbs 9, verse 10, sabi niya rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy Spirit. Holy One is understanding. So, kaya pala tayo dapat matakot dahil ito ang magkakaroon tayo ng karunungan. Dahil ito yung paggalang sa Diyos ay humahantong sa karunungan
Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng pagiging matakot sa Kanya, ngunit pagkakaroon ng malalim na paggalang at paghanga sa Kanya lamang. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pasimula, ang karunungan ay nagsisimula lamang sa Diyos, na ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman, intelektual, ngunit ito'y nagsisimula sa pagkilala at pagpapasakop sa Kanyang otoridad, kapangyarihan ng Diyos. So kaya nga ito yung pagkilala sa Diyos ay nagdudulot ng pangunawa kapag hinahanap natin at kinikilala natin ang Diyos, mas magkakaroon tayo ng pananaw sa buhay, katuwiran at katotohanan. So kaya ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang karunungan ng Diyos ay nagmumula sa isang relasyon sa Kanya lamang. Kaya nga ito yung pagkatakot sa Panginoon ay umahantong sa karunungan, sapagkat ito yung sinasabi, isipin, nagagawa ka ng isang pangunahing desisyon sa buhay, maging ito man ay paglipat sa karera, o isang pagpipili ang relasyon, o isang pamumuhunan sa pananalapi. Mas magugustuhan mo bang umasa sa iyong sariling limitadong kaalaman, o kunin ang banal na karunungan na ginagarantiyahan tayo ng tagumpay mula sa Panginoon? So kaya nga ito yung tunay na karunungan, hindi tungkol sa pagiging pinakamatalinong tao. Ito ay tungkol sa pag-alam kung saan kukuha ng pinakamahusay na patnubay. Kaya nga ang Biblia, ang karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. So ano ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Ano ang pagkatakot sa Panginoon? So kaya nga ito'y sinasabi na nangangahulugan ng malalim na pagpipitagan, paggalang at pagsunod sa Kanya. So kaya kapag tayo natakot sa Kanya, mayroon tayong panahon para magnilay-nilay, magbulay-bulay, dahil ano ang susundin natin kung wala tayong alam sa Kanyang salita. So kaya nga susundin natin dahil may mga tagubilin siya sa atin. So ano ang susundin mong tagubilin kung hindi mo alam kung ano yung Kanyang kasulatan, kung ano yung Kanyang nais sa bawat isa sa atin. So kaya nga ito'y nangangahulugan ito na pag-iwas sa kasalanan dahil sa mas pinahalaga natin ang ating ugnayan sa Kanya kaysa mga pansamantalang kasiyahan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, isang halimbawa dito, ang karunungan sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon. Una, yung halimbawa ng karunungan ni Solomon. So ito yung sinasabi na si Solomon ay natakot sa Panginoon at mapagkumbabang humingi ng karunungan sa halip na kayamanan. So kaya nga sinasabi niya sa 1 King chapter 3 verse 5, si Gibeon nagpakita ng ang Panginoon kay Solomon sa gabing iyon. Si Gibeon sa panaginip at sinabi ng Diyos, hingin mo ang anumang nais mong ibigay ko sa iyo. Sa verse 6, sabi niya, sumagot si Solomon, nagpakita ka ng malaking kagandaang loob sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya ay tapat sa iyo at matuwid sa puso. Ipinagpatuloy mo ang dakilang kabaitang ito sa kanya at binigyan mo siya ng isang anak na lalaki upang umupo sa kanyang trono sa mismong araw na ito. Sa verse 7, ngayon, Panginoong kong Diyos, ginawa mong hari ang iyong lingkod bilang kahalili ng aking amang si David. Ngunit ako ay isang maliit na bata lamang at hindi alam kung paano isasagawa ang aking mga tungkulin.
So kaya nga ito yung offer ng Panginoon. Nakatagpo ni Solomon ang Diyos sa isang panaginip at inalok siya ng anumang nais niya. So nagpakumbabang kinilala ni Solomon ang kabaitan ng Diyos sa kanyang ama na si David at ang kanyang sariling kakulangan para sa gawain ng hinaharap. So kaya nga sinasabi pa sa verse 8, ang iyong lingkod ay narito sa gitna ng mga taong iyong pinili, isang dakilang bayan kaysa napakarami upang mabilang. Sa verse 9, kaya't bigyan mo ako ang iyong lingkod ng pusong maunawain upang mapahamalaan ang iyong bayan at makilala ang tama at mali sapagkat sino ang may kakayahang pamahalaan ito, dakilang mga tao mo. So kaya nga ito'y sinasabi pa na request ni Solomon. Sa halip na humingi siya ng personal na pakinabang, humiling si Solomon ng karunungan upang mapahamalaan ang mga tao na makatarungan. Ang kanyang kahilingan ay nagpakita ng kanyang pagiging hindi makasarili at pag-unawa sa bigat ng kanyang tungkulin bilang isang hari. So kaya nga sabi dito sa verse 10, natuwa ang Panginoon na hiniling ni Solomon. Sa verse 11, kaya't sinabi sa kanya ng Diyos, siya mang hiniling mo ito at hindi mahabang buhay o kayamanan para sa iyong sarili, na humiling ng kamatayan sa iyong mga kaaway, kundi ang kaunawaan sa pagbigay ng karunungan. So kaya sa verse 12, gagawin ko ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng isang matalinong puso upang hindi kailanman magkakaroon ng sino mang tulad mo, ni hindi magkakaroon kailanman. So kaya nga ito yung God's response na nalulugod sa Diyos, ang Diyos, sa kahilingan na Solomon at ipinagkalooban siya ng pambihirang karunungan at pangunawa. So nangako rin ang Diyos kay Solomon ng kayamanan at karangalan na hindi niya hinihiling. Kasama ang mahabang buhay, depende sa kanyang pagsunod. So kaya nga, ang mahabang buhay depende sa pagsunod ng isang tao, isang mananampalataya. Kaya kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, mahaba ang buhay. So kaya sinasabi pa sa verse 13, bukod dito ibibigay ko sa iyo ang hindi mo hinihiling, kapwa kayamanan, karangalan, upang sa iyong buhay ay wala kang kapantay sa mga hari. Sa verse 14, at kung lalakad ka sa pagsunod sa akin at tutuparin mo ang aking mga utos, ang mga utos gaya ng ginagawa ni David sa iyong ama, bibigyan kita ng mahabang buhay. So yan ang pangako ng Diyos kay Solomon, bukod sa kayamanan at bukod pa sa mahabang buhay kapag nananatili siyang tapat na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon. So kaya nga ito yung gantimpala ng karunungan bilang karagdagan sa pagbibigay ng karunungan. Binigyan din ng Diyos si Solomon ng karagdagang mga pagpapalang kayamanan at karangalan. So karangalan. At ang pangako ng mahabang buhay ay nakatali din sa katapatan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ni Solomon. So kaya nga susundin natin ang salita ng Diyos upang tayo makatanggap ng gantimpala at mahabang buhay. So kaya nga ang pagsunod, ito yung kondisyon para mas mahabang buhay. So kaya nga ito yung kahalagahan ng paghahanap ng karunungan at pangunawa sa personal na pakinabang. Ang kahilingan ni Solomon para sa karunungan upang mapamalaan ang kanyang bayan ay nagpakita ng kanyang pagpapakumbaba at tunay na pagmamalasakit sa karunungan. Ang tugon ng Diyos ay binibigyan diin ng alintuntunin ng ang pagiging di makasarili at katapatan na humahantong sa banal na pagsang-ayon at karagdagang mga pagpapala. So kaya nga ito yung kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos bilang bahagi ng kanyang mga pagpapala sa tipan. So kaya nga,
lahat kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, giginhawa tayo at magiging mahaba ang buhay, wala pang damage. So kaya nga ginawa siya ng Diyos ng pinakamatalinong haring kailanman at tumanggap din siya ng kayamanan at karangalan. So ano pa ang halimbawa tulad na lamang ni Joseph? Yung pagkaunawa ni Joseph. So si Joseph ay natakot sa Panginoon at tumanggi siyang magkasala sa asawa ni Potiphar. So ito po yung mababasa natin sa Genesis chapter 41 verse 38 to 41. So ito yung sa verse 38, kaya tinanong sila ni Paraon, makakasumbong ba tayo ng sinumang tulad ng taong ito na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Sa verse 39, na magkagayon sinabi ni Paraon kay Joseph, yamang ipinaalam sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, walang sinumang maunawain at matalinong gaya mo. So kaya kapag tayo ay sumusunod, binibigyan tayo ng pusong nakakakilala ng tama at mali tulad ni Solomon at ni Joseph. So ang karunungan ni Joseph ay nagmumula sa Diyos kahit na si Paraon ay nakakakilala ng kakayahan ni Joseph na magbigay ng kahulugan ng mga panaginip at magbigay ng matalinong payo mula sa Espiritu ng Diyos. So kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, binibigyan tayo ng Espiritu na kaya nating bigyang kahulugan yung mga panaginip, yung mga nangyayari. So kaya nga ito yung sinasabi pa sa verse 14, ikaw ay mamamahala ng aking palasyo at ang lahat ng aking mga tao ay magpapasakop sa iyong mga utos. Tanging sa trono lamang ako magiging mas dakila kaysa iyo. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, mula sa bilangguan hanggang sa palasyo, ang paglalakbay ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na maaring itaas ng Diyos ang kanyang mga tao sa kanyang perpektong panahon, anuman ang kanilang mga kalagayan. So kaya nga sinasabi pa sa verse 41, Genesis 41 verse 41, kaya't sinabi ni Paraon kay Joseph, inilagay kita sa pamamahala sa buong lupain ng Egypt. So kaya nga ito'y sinasabi, ito yung katapatan ay humahantong sa pagsulong, pag-unlad. So tiniis si Joseph ang mga pagsubok, nanatili siyang tapat at sa huli ay iniligay siya ng Diyos para sa malaking impluensya. Kaya kapag tayo ay pagpapalain ng Diyos, ito yung mga palatandaan na marami tayong mga pagsubok. Marami tayong mga hamon na nararanasan tulad ni Joseph. Sa kanyang kalagayan, siya ay nagpakaalipin na bilanggo, ngunit siya ay malaki ang gantimpala ng Diyos sa kanya dahil sa pagiging nanatili siyang tapat dahil sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. So kaya nga ito'y sinasabi, ano yung dapat nating gawin? Dapat tayo ay magtiyaga. Mag-antay tayo, magtiwala tayo sa perfect timing ng Diyos kahit na tila hindi patas ang buhay sa ngayon. Maitataas ka ng Diyos sa tamang panahon. So dapat lagi tayong manatiling tapat sa bawat panahon. So kahit ikaw ay nahihirapan sa ngayon, manatili kang tapat tulad ni Joseph sa bilangguan at sa palasyo ni Paraon. Ang ating pagkatao ay mahalaga saan man tayo naruroon. So mahalaga tayo. Mahalaga yung pagkatao natin at tayo'y tapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At hayaang akayin ka ng karunungan ng Diyos kapag umasa tayo sa karunungan ng Diyos at patnubay ng Diyos, nagbubukas siya ng pintuan na hindi natin kayang isipin. Nagbubukas siya ng mga pagpapala na hindi natin kayang gawin. Kaya tayo magtatagumpay dahil ito yung makapangyarihang paalala na ang plano ng Diyos ay palaging mas dakila kaysa atin. Mas maaari niyang ibalik ang anumang sitwasyon para sa kanyang layunin. So kaya nga ito'y binigyan siya ng Diyos ng karunungan upang ipaliwanag sa mga panaginip
ang mga panaginip at maging pinuno ng Egypt. So ano pa ang sinasabi? Tulad na lamang din sa karunungan ni David. Si David ay natakot ng higit pa kaysa takot sa mga utos ng hari. So natakot si David sa Diyos kaysa utos ng hari. So kaya nga, mas priority natin na matakot tayo sa Diyos kaysa mga tao. So kaya nga ito yung tulad ni Daniel, God's favor on Daniel and his friends. So mababasa natin yan sa Daniel chapter 1 verse 17 to 20. Ang apat na kabataang ito ay binigyan ng Diyos ng kaalaman at pag-unawa sa lahat ng uri ng panitikan at pagkatuto, at naiintindihan ni Daniel ang lahat ng uri ng mga pangitain at panaginip. So tulad rin ni Daniel, naiintindihan rin yung panaginip, at ganon din si Joseph. Binigyan sila ng karunungan. Karunungan, ang Diyos ang pinagmumula ng karunungan. Ang karunungan at pag-unawa ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nagmula sa Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. So kaya kapag mula sa Diyos ang ating karunungan, ito ay perfect. So kaya nga sinasabi niya sa verse 18, sa pagtatapos ng panahong itinakda ng hari upang dalhin sila sa kanyang paglilingkod, iniharap sila ng punong opisyal kay Nebuchadnezzar. Sa verse 19, sinabi dito, ang hari ay nakipag-usap sa kanila at wala siyang nasumpungang katumbas ni na Daniel. So ito yung sinasabi na kaya't pumasok sila sa paglilingkod sa hari. So kaya nga ito yung sinasabi, ang mga banal na kaloob ay humantong sa banal na layunin. Ang kakayahan ni Daniel na magpaliwanag ng mga panaginip ay magpwesto sa kanya sa ibang pagkakataon para sa impluwensya at pamumuno sa Babylon. So kaya nga ito'y sinasabi sa verse 20, sa bawat bagay ng karunungan at pag-unawa na itinatanong sa kanila ng hari na sumpungan niya bilang makasampung beses na mas mahusay ka sa lahat ng mga mahiko at inkantador sa kanyang buong kaharian. So kaya nga ito yung bayan ng Diyos ay mahusay sa anumang kultura. Kahit sa ibang bansa ay may iba't ibang paniniwala, ang mga kabataang ito ay namumukod tangi dahil sa pabor ng Diyos. So ito yung sinasabi na ginawa siya ng Diyos ng 10 times na mas matalino kaysa kanyang mga kapantay at binigyan siya ng impluwensya. So tulad ni Joseph, tulad ni sa mga halimbawa natin. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapala ang paggalang sa Diyos ay humahantong sa banal na pagkaunawa. Kaya nga ang pagsunod sa mga simulain ng Diyos ay nagdudulot ng pangmatagalang tagumpay. So yan ang sinasabi na kapag inuna natin ang Diyos, ito yung binibigyan niya tayo ng karunungan na higit sa katalinuhan ng tao. So kaya nga ang karunungan ng Diyos ay mas higit sa karunungan ng katalinuhan ng tao. Kaya yung mga taong ang karunungan ay mula sa Diyos, mas higit pa ang karunungan. Kaya nga ito yung mahalaga, ang karunungan ng Diyos kaysa karunungan ng sanlibutan, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay naglalayo sa atin sa mga hangal na mga desisyon na makasalanang mga bitag. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga't ito yung tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa mga aklat. Hindi nagmumula sa mga antas, sa mga estado ng iyong karunungan o yung mga pinagtapos. So ang karunungan ay hindi nagmumula sa aklat na gawa ng tao o kaya sa mga pinag-aralan, sa mga masteral degree or kung ano man.
doctorate degree. So yan ay karunungan na sinasabi na walang kabuluhan kapag nanggaling sa aklat or sa mga pagiging doctorate na mga pinanggalingan na mula sa tao. So ito'y nagmumula lamang sa pagkilala at paggalang sa Diyos. Yan yung pinakamatalinong karunungan. Kung mas natatakot tayo sa Panginoon, mas gumagawa tayo ng matalinong mga desisyon. Nagbabago ng buhay ng mga desisyon. So kaya nga mahalaga ang karunungan na mula sa Diyos sapagkat ito yung ibig sabihin. Kaya kung gusto mo ng banal na karunungan, magsimula na tayong malalim na paggalang at pagsunod sa Diyos. So kailangan natin na magbasa ng salita ng Diyos. So paano natin susundin ang salita ng Diyos kung hindi natin alam kung ano ang kanyang salita? Paano tayo magkakaroon ng paggalang kung hindi natin alam kung ano yung salita ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam ang kanyang salita? So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos na mananatili sa bawat bibig natin. Kaya nga ang ating pinag-uusapan dito ay laging salita ng Diyos. Ang ating iisipin ay laging salita ng Diyos at ang ating isa sa buhay ay laging salita ng Diyos. So kaya nga kung gusto natin na magawa natin na tayo matakot sa Panginoon, dahil ito yung nagtuturo sa atin ng kaunawa at karunungan. So ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa kanyang pamamahala. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. So tayo magpasakop sa kanya, tanggapin natin siya ng buong puso, na siya ang nagmamay-ari ng ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, sundan natin ang panalangin ito, na ang karunungan ay nagmumula lamang sa Kanya. So kaya nga ito yung sinasabi na tunay na karunungan ay nagmumula lamang, ang pagkatakot sa Panginoon ay humahantong sa karunungan. So kaya nga, kung tayo may takot sa Panginoon, susundin natin ang Kanyang utos, lahat ng Kanyang salita ay isa sa buhay natin. Dahil iyan ang pagkatakot sa Panginoon. So kaya nga, ito yung dapat nating gawin na tayo magpasakop sa Kanyang pamamahala. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin ito. Repeat after me. Sundan po natin ang panalangin ito. So maniwala po tayo na magagawa na natin ang lahat ng bagay dahil tayo may takot sa Kanya. Lahat ng nais ng Diyos. So kaya nga, repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya man ito o hindi sinasadya mula pagkabata hanggang sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating million viewers. So tayo po manalangin sa Panginoon. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na ang pagkatakot sa iyo ay
umaakay sa bawat isa sa amin sa karunungan. Kaya salamat Ama sa karunungan na mamuhay kami ng pagkatakot mula sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita, pagsasabuhay sa iyong mga salita. Kaya salamat Ama sa salitang nananatili sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na sa lahat ng iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng mga viewers, subscriber na ipinadala mo rito sa ating gawain. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa divine protection, sa good health, long life, satisfying life, abundant life, and impart mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Salamat, Ama. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. So malakas po ang ating wifi ngayon by faith. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless us all.